kahit pa na natutuluan ng dulo ng kandila ang kanyang suot na damit, ay hindi pa rin siya natinag sa pagdarasal. Manalo ko sa aming mga gusto upang magis na buhay namin sa araw-araw. Ang iyong salita na mahalin ka at ang aming kapwa, pinupuhi at sinasamba ka namin. O aming manunubos. Ang pagbibinata ng aking kapatid ay sinalubong. Malagim ang unang digmaang pandaigdig. Russia, Japan, Gran Britanya, at Amerika upang pabagsakin ang imperialistang Austria-Hungary, Turkiya, at Alemanya.
kumpirmado. Kumpirmadong 300,000 sundalo ang ipapain ng Italia sa gera. Napakawalang saysay na pataasan ng ihi. Kalunos-lunos po yung sasapitin ng mga babaeng mabibiyuda. Pati pa yung mga anak nilang mauuli na. Sana'y mabilis na magbago ang ihip ng hangin. Kawan tayo ng Diyos, Papa. Kumari lang, hiaalay ko ang sarili kong buhay upang makasan na digmaan. Ano? Anong sabi mo? Hindi yan ang ibig kong gawin mo, Pier Jojo. Dapat, sa gulang mo ngayon, inihahanda mo ang iyong sarili sa paghalili sa akin sa ating negosyo. Papa, batid po nyo na wala po akong interes sa pangasiwaan ng inyong pahayagan. Ilang beses ko bang ipaiintindi sa'yo na wala na akong ibang mapagkakatiwalaang magpatakbo ng operasyon ng La Stampa, kundi ikaw! Pier Jojo! Sa'yo ang La Stampa! Habang higit na nagkakagulang, ulit-ulit nung narinig ni Pier Giorgio ang mga salitang iyon ng aming ama. Naisin man niyang sabihin na hindi para sa kanyang iniatang sa kanyang tungkulin. Kailanman, hindi nagsabi si Pier Giorgio ng mga salitang lalong magpapabigat sa loob ni Papa. Sa halip, panihin na ipinagpatuloy ni Pier Giorgio ang kanyang mga gawain. Kalaunan ay, nalaman namin na umaalis siya ng aming bahay bago magbukang liwayway upang tuparin ang kanyang araw-araw na pagdarasal. May mga gabi rin na mapapagalitan siya ni Papa dahil nahuhuli siya sa hapunan. Ngunit ang totoo'y dumarating siya sa takdang oras. Subalit sa halip na dumiretso sa hapag, si Pier Giorgio ay titigil sa labas ng silid kay Nan upang tahimik na ipagdasal ang aming ama na hindi sumusuporta sa kanyang mga adhika. Mas maatin mong atupagin ang pag-aabala dyan sa iyong simbahan at sa mga samahan kaysa kabuhayan ng pamilyang ito. May higit pong nangangailangan ng atensyon ko. Pier Giorgio! Araw-araw po akong nananalangin. Sana po dumating po yung araw na maintindihan niyo po yung aking mga paniniwalaan. Bumalik ka dito! Alfredo, Nakita mo na, hindi na siya marunong makinig. Ikaw dapat ang... bakit ako? Palaging ikaw ang wala rito tapos ganito? Alam mo marami akong ginagawa sa opisina. Nag-uusap pa tayo, huwag mo akong talikuran. Pinagpatuloy namin ang buhay sa kabila ng pagkakawatak-watak, pagkawasak. Kolehiyo na noon si Pier Giorgio. Kasama ang kaibigang si Carl Berengeri. Nag-aral siya sa Royal Polytechnic ng Torino. Pier Giorgio! Pier Giorgio! Dito naman siya. Buongiorno, Carlo. Woo! Saan ka lang pala? Pasensya na. Dinaanan ko to sa Royal Polytechnic eh. Pagod ako. Pier Giorgio Michelangelo Frassati. Mining engineer. Teka. Bakit naman mining engineer ito pinili mo spesyalisasyon? Doon ako higit na kailangan, Carlo. Sa mga minahan? Oh. Kala ko ba, labis-labis ang pagpapahalaga mo sa mga bundok? Doon ako kailangan dahil sa tingin ko, mas mapaglilingkuran ko si Kristo sa pag-agapay sa mga abang minero. May gera na't lahat, si Kristo pa rin nasa isip mo? Ay. Tandaan mo to, Carlo. Higit na tatatag ang ating pananampalataya kung tayo ay masigasig sa pag-agapay sa mga kahabag-habag.
di ba? Yan ka na naman. Carlo, pinagkakaitan at inilulubog sa putik ang mga banglinero. Hindi ba't malaki yung pagkakasala na ipikit ko na lamang ang aking mga mata ngayong alam ko ang kanilang pinagdadaanan? Carlo? Oo ka naman. Basta, mabuti natin ngayong kuleyo ah. Oh, Kung hindi magpaparangal sa pupuntang ikaw mag-aral, kung sa loob na di pinili mga negosyo sa labi, kinabukas ay susugal, unahin ang napapagal. Ganyan si Dear Giorgio Frassati, kaysa karamay kahati. Oh, mauna na ako ah. mabigat ka! Mabigat sila sa'yo! Patuloy na lumalim ang ugnayan spiritual ni Pier Giorgio sa ating Panginoon. Saan sa ang sulong at mapalok siya dinala ang kaniyang pananampalataya. At kailanman di siya nakalimot magpadala ng liha. Nasaan man siyang palig ng daigdig. Ano? Kararating ko lang sa Berlin, Luciana. Halos anim na oras akong nakatayo sa biyahe. Hanggang alas 4 ng madaling araw, kapos pa sa tulog ng lalabik ako. Di bahagi sa kontesto, yung karisi ko nilahito. Matutuwa ka ng labis dito sa Bologna, Luciana. Kaninang umaga ay napuntahan ko halos lahat ng magagandang simbahan sa Luzon. Sulit na sulit ang aking pagbisita, kahit pa na ibaba sa maliit stasyon. Akin yun eh, ang aking maleta. Ha! Muntik na yun ah. Tas ako nakarating sa Venice, Luciana. Yun nga lang ay 2 oras ang nag-inspeksyon hanggang sa Agosto. Pero talagang mabuti ang Panginoon. Hindi ako nakaramdam ng inis at inip, sapagkat nabigyan ako ng 2 oras. Ha! Napangastan at kapundukan sa paligid. Tunay na kapuri-puri ang kanyang nilikha. Mabilis na lumipas ang 4 na taon na pupunta natin sa sipahan. Sa ika-11 araw na ika-11 buwan taon sa 518, dumating ang pinakahihintay na sandali ng ating kapatid. Ito naman ang pinakamasayang araw ng ating bansa! Tagumpay na ito'y ating nakamit nang dahil sa Diyos sumasalangit. Itinuturo ng ating pananalig na tayo'y lumasak kumapit. Muling papayapa ang daigdig. Katunggali, yayakapin ng mahigpit. Sino matalang di maibig sa puso na pinag-ibig? Walang kahit ng pagtututan, puro ang kanyang pagtitiwala. Kapayapan ay mananalig, kung mahira rin ang pag-ibig. Ganyan si Pier Giorgio Frassati, kaysa kalaman kahati. Upang makapag-abot ng saklolo sa mga biktima ng digmaan,
Sumali si Pier Giorgio sa St. Vincent de Paul Society. Ngunit, sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga advokasya at pagkakawanggawa, isang kaaya-ayang sorpresa ang nagpinta ng kulay sa kanyang buhay binata. Si Laura, ang kaibigan niyang si Laura Hidalgo. Wala, konti kayo ano? Ito ka lang ilaw. Laura! Kanina ka pa? Hintay kita kahapon. Sabi ko manonood tayo ng opera. Okay, mamamasyal sa museo. Museo, opera. Teka lang ha. Huwebes, Sabado, Linggo. Huwebes, Sabado. May Biyernes. Nakalimutan ko Biyernes. Pasensya na. Ha? Laura, nakalimutan ko. Kailangan ko pala dumalaw dun sa mga patatandang kalalabas lang ng ospital eh. Hindi sana sinama mo na lang ako ron. Mahirap na. Baka kung ano pang makuha mong sakit. Sa tingin mo mahina ang aking resistensya? Ayoko lang na mag-alala ka. Laura, Kamusta naman ang inyong pagbisita? ha? Yon? Alam mo, marami ako nahikayang magsimba. Ang sabi ko dun sa mga matatanda, kung ayaw nyo magsimba para sa inyong mga sarili, di gawin nyo na lang ho para sa inyong mga anak. Pero, Sir Giorgio, Mm. hindi ba sumasagot ang inyong sikmura sa sangsang na amoy na lugar na pinupuntahan nyo? Laura, tandaan mo to. Kahit gaano pa kadungis ang isang tahanan, ang dinadalaw mo rito ay ang Panginoon. Ano nga yung lagi natin sinasabi? Ano man ang gawin mo sa iba, Ginawa mo rin sa akin. tama. Tama ganun na. Sinong hindi mapapaibig sa busilak niyang puso't titig, lahat kanyang niyayakap, sugat ng balot, naghihirap, lahat kanyang minamahal, tulad ng pag-ibig ng may kapal. Ganyan si Pier Giorgio Frassati, kaisa, kilamay, kahati. Sino hindi mahulog sa nakita at pahit ang aking hirap? Ako'y laging niyayakap sa dilim, siyang laging nakahanap. Ako ay laging minamahal, tulad ng pag-ibig ng may kapal. Ganyan si Laura Binibini, kaisa, karamay.
Ha? Ikaw? Naging saksi naman sa kanyang mga kawang gawa ang pinakamalalapit niyang kaibigan na sina Ernestina, Franz, at Marco Beltramo. Nanghihinayang talaga ako na hindi ko kayo kasama mamasyal sa Inglaterra. Hindi pa rin mabura sa isip ko kung gaano. Oo na, Ernestina! Ulit-ulit ang sinasabi kung gaano kaganda sa Inglaterra sa mga napuntahan niya ng lugar. Tayo ba kasi, Pier Giorgio? Ano ba tayong niakit ng bundok? Isa pa itong paulit-ulit eh. Hayaan mo isang araw, Franz. May pera na ulit ang aking pitaka. Eh, saan mo pa naman kasi winawaldas yung perang bigay ng iyong ama? Saan pa? Sa matao, hindi naman niya kilala. Uy, kapatid natin sila Marco. Talaga. Ay, alam nyo, nung isang araw, may binalan ako ng kalan at uling para makapagbenta ulit sila ng kastanyas. Ay, grabe! Abot din nga yung ngiti niya, Ernestina. Aba, sino ba naman ang hindi matutuwa na makatanggap ng kahit anong libre? Hindi ko makalimutan yung babaeng binigyan mo ng makinang panahe. Pati yung pakikipagpalit mo na tsinelas at sapatos dun sa batang ng lilimos. Kahit sino na lang talaga. Ba kayo? Alam nyo, walang pinipili ang pag-ibig. Eh? Pier Giorgio! Mahigpit mga magulang ko. Hindi, pero seryoso. Walang pinipili ang pag-ibig. Makapulubi. Oh, pulubi! Ako, pulubi? Ay, Mga may karamdaman. Oh! Pati mga dating bilanggo. Hindi, pero alam nyo, totoo. Lahat sila nangangailangan ng habag. Sus! Kaya kahit ang pambayad mo subos para makauwi, eh ginagastos mo sa iba. Alam mo, minsan pakiramdam ko, maluwag na ang tornilyo sa ulo mo. Marco, ang salapi ay regalo na dapat pinapamahagi. Alam ko na. Pumunta na lang tayo sa bahay, bakasyonan niyo sa Polione. Para konti ng gastos, di ba? Di ba? Pwede. Gumayak na tayo. Tara. Ito naman, hindi pwede. Eh kung aalis tayo dito, di sino na lang ang maiiwan sa mga tao sa Torino para tulungan natin? Paano na yung mga nangangailangan? Lalo na yung ang dami pang naapektuhan ng gera. Di ba? Alam nyo, meron tayong tungkulin na ilaan kung ano ang mayroon tayo. Di ba? Walang saysay ang pananampalataya kung hindi natin tututumbasan ng kawang gawa. Naiintindihan ka namin, Pier Giorgio. Pero ikaw naman tong nadedehado. Maging relasyon mo sa mga magulang mo, nakukompromiso na, oh. Di ba? Alam mo, Franz, pinagdadasal ko na lang na isang araw, loloobin ng Diyos, na sana maintindihan nila mama at papa yung mga pinaniniwalaan ko. Pero alam nyo, gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaan na maputol ang ugnayan ko sa aking pamilya. Oh, napakahirap naman ng pinili mong buhay, Pier Giorgio. Oh, kawawa ka naman. Eh, gano'n na lang ba ang sakripisyo at pagpapakasakit kung ang kapalit naman nito ay walang hanggan na katuwaan? Ay, parang pagsuot sa butas ang karami maging mabuti sa kapwa. Tama ka. Tama, Ernestina. Tunay na hindi madali ang buhay na inilalaan sa kabutihan. Pero ito! Pero ito, ang pinakamadaang daan patungo sa langit. Hoy! Nananalumpati ka na naman! Eh, ano naman? Wala na kaming sinabi! Mga alas ka ba talaga? Sinong hindi mamamangha sa malasakit niya sa kapwa? Lagi ay niyaya sa dumadaing at
Lahat kanyang pinabahagi. Muling nayanig ang kaayusan ng Italia. Pagsapit na Oktubre 1922. Sa pagtatangka mabawi ang mga naagaw na teritoryo at masubil ang komunismo sa bansa, nakamit ni Benito Mussolini ang kapangyarihan at tuluyang nasinggihan ng mitsa ng kilusang pasista. Makinig kayo mga kasama! Layon ng marcha natin ito na ipakita sa mga namumuno ang mariin na pagkundina ng simbahan sa lumalaganap na pasismo sa ating bansa. Pier Giorgio, pakikinggan pa nilang ating panawagan? Maaaring buugin ng mga otoridad ang ating hanay anumang oras. Ngunit ang mahalaga, patuloy tayong titindig. Patuloy tayong mananalangin at aawit ng mga papuri katulad ng lagi na natin ginagawa. Buo ang loob at pananampalataya ni Pier Giorgio at ng kanyang mga kasama na bawat hakbang nila ay makapag-aambag sa minimiking pagbabago. Giorgio, paano tayo papansin ng manunungkulan kung ganito tayo katahimik? Marco, hindi natin nilalayo na makapagdagdag pa ng ingay. Sa tingin ko, mas maririnig nila tayo kung hindi tayo sumisigaw. Pier Giorgio, itatanong ko lang ulit. Hindi ka ba napapagod? Napapagod ako, Ernestina. Napapagod ako. Pero, nanunumbalik ang aking lakas at nakikita kong hindi ako nag-iisa sa aking pagtindig. Kaya laking pasasalamat ko na narito kayo. Na narito pa rin kayo. Sinong hindi mahihimo sa pagkilos ay makikilaho. Puso niyang revolusyonaryo nagpapuyong sa aming kamao. Sa bawat hambang nag-aalab, prinsipyo lalong tumitingnan. Ganyan si Pier Giorgio Frassati. Kaisa, karamay, Subalit isang beses, sa gitna ng payapang demonstrasyon, nangyari pinangangambahan ng marami. Dinampot sila ng mga pulis at ilang oras na ikinulong sa kanilang estasyon. Sa mga sandaling iyon na puno ng takot at walang katiyakan, nalilipatan si Pier Giorgio. Tama na! Sino sa inyo sa atin? Giorgio, wag! Baka mataguin nila sa'yo. Di ba ba? Ka sa akin. Nice ka kausap ng pinuno. Ikaw ba si Pier Giorgio Frassati? Ano't naroon ka sa lansangan at nakikilahok sa mga gawain kontra pamalaan? Nakikisa ako sa mga mamamayan ng Italia na nananalangin na sana dumating ang araw magkaroon ng pinuno ang bansang ito na makakapagpanumbalik ng paggalang sa taong bayan. Ngunit alam ba ng iyong ama na narito ka? Alam ng Diyos Ama na ang pasismo ay isang doktrinang nagbabandera ng karahasan. Sige, sa pagkakataon
pagkakataon ito'y pagbibigyan ka namin bilang pagtanaw sa iyong ama at iyong pamilya. Makakauwi ka na! Hindi kailangan, Ginoo. Hindi ko magagawang talikuran at iwan ang aking mga kasama. Ngayon, kung wala na kayong sasabihin pa, nais ko sanang bumalik sa aking mga kasama upang sama-sama kami makapag-rosaryo. Umukit sa isip ni Pier Giorgio ang mga sandaling iyon. Alis na! Sa kabila ng mga tinamong sugat at napunit na kasuotan, silang mga kabataang Katoliko ang naging isang tinig sa taimtim na pananalangin. Saan ka na naman galing, Pier Giorgio? Sa halip na ginugugan mo ang iyong oras at taka sa pag-aaral, naroon ka kung saan inaaksaya ang iyong buhay. Mama, sa tuwing na pinapaalam ko naman ho kay Luciana ang aking mga gawain. Mga gawain walang kinalaman sa'yo o sa atin. Kung nagbabala kang magpalit magpakulong sa simbahan ay mabuti ka. Ama, kababalik lang po ni Pier Giorgio. Mainam po sigurong hayaan po muna natin siya magpahinga. May panahon pa upang magbago ka, Pier Giorgio. Naririnig mo ba ako? Basta, oras na para matutuhan mo na seryosohin ang mga bagay-bagay. Salamat sa palagi pag-intindi, Luciana. Wala ako. Ibang giyera naman ang hinarap ni Pier Giorgio nung siya'y 20 taong gulang na. Isang digmaan sa kanyang kalooban kung saan puso niya ang kalaban. Ayos ka lang. Hulaan ko. Nag-away ulit sila. Hindi na yata talaga magkakasundo ang mama at papa. Matagal na nagsasama yung mga magulang. Siya kung malalampasan din nila yung hindi nila pagkakaunawaan. Kasama yan palagi sa aking mga dasal. Wait, natapos ko na pala yung nobelang pinayro mo sa akin. Talaga? Oh. Anong masasabi mo sa obra ni Italo Mario Angeloni? Napakalungkot ng kwento. Di lang may kumulat sa aking puso mo. Hiwalayan ng babaeng taga-Andalusia yung wala kang minamahal. Laura, maniniwala ka ba kung sasabihin kong ganun din ang aking kwento? Ang kaibahan lang, hindi yung babae yung magsasakripisyo. Ako. Kailangan ba? Laura, ito ang kalooban ng Panginoon. May alam kong magugustuhan mo rin to. Malungkot na nobela ulit? Mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga Romano, nakasali na yan sa ating wika.
Laura, sa tingin ko, kung babasahin lang natin o iintindihin ng mga liham ni Apostol San Pablo, sa tingin ko kahit papano, may ibsan nito yung paghihirap ng mga tao. Makikilong ba nito ang sugatan puso? Nasabik sa yapos mo't pagsuyo. Papahiling ba nito ang aking luha? Sa tuwing sa iyo'y mamumulila. Tibok ng titig, di kayang sundin. Pagsintang sumibol, kailangang supirin. Punyalang pagsuko na kantara sa akin. Tila ako'y nahuhulog sa bangin. Sana sa itaas, ano nga ba ang laban ko? Pikit matang tatanggapin ang pasya mo. Balang araw sa iyo ay may pipiliin. Sugatan nating puso, kanyang hilongin. Siyang aking pinakamamahal. Kaligayahan niyang tanging kong dasal. Dalangin kong bigyan ako ng tibay. Bigyan ako ng tibay. Sa sinapit namin pagkakawalan. Siya'y mananatiling isang kaibigan. Lunas sa puso kong sugatan. Kapalaran na siya'y mapadaan upang tamang landas aming masumpungan. Top light out po. Thank you. Yun o. Magkakaroon po tayo ng 10 minutong pagitan. Magkakaroon po tayo ng 10 minutong pagitan.